Ito ba ang hinahanap nyo? Maputi, makinis, at malambot na siopaw? At sa dami ng palaman at may itlog pa, panalo na. Kahit walang sauce, ketchup lang, ay pagkasarap-sarap. Sa laki nito, pag nakaubos ka ng isa, busog ka na. Kung gusto niyo malaman kung paano gawin ang siopaw, tara, umpisahan na natin. At dito, meron tayong 350 grams ng breast chicken. Nalinisan at nahugasan ko na po yan. Lagyan lang natin ng tubig at pakuluan. At dito sa ating kawali, maglagay lang ng konting mantika. Konti lang para hindi naman magmantika yung palaman natin. At ilagay na natin ang garlic at isunod na natin ang onion. Gusto ko ng maraming garlic para mas mabango. Pag lumabas na ang aroma at medyo golden brown na, ilagay na natin ang manok. Ito na yung pinakuluan natin kanina na breast chicken. Nahimay ko na ng maliliit. At lagyan lang natin ng 1 tablespoon ng soy sauce at 1 tablespoon ng oyster sauce. Maglagay lang tayo ng half teaspoon ng paminta at 1 tablespoon ng asukal. Ito na po yung sabaw ng manok na pinakuluan natin. Half cup lang po ang nilagay ko. I-mix-mix lang natin at hintayin na mag-reduce ang tubig niya. Tsaka natin ilagay ang slurry mixture, 1 tablespoon ng cornstarch at 2 tablespoon ng tubig. Pampalapot lang po. At ayan, pwede na natin ito hanguin at itabi lang muna natin. At gagawa muna tayo ng dough para sa ating siopaw. Maghanda lang po ng 200 ml ng warm water at 1 tablespoon ng white sugar. Lagyan din natin ng 1 teaspoon ng yeast. I-mix-mix lang natin para mag-hydrate ang ating yeast. At itabi lang muna natin ito. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng 2½ cup ng all-purpose flour. Half tablespoon ng baking powder. At 1/4 teaspoon ng asin. I-mix-mix lang natin itong ating dry ingredients. Tsaka natin ihalo ang yeast mixture natin kanina. At lagyan lang natin ng 1/8 cup ng vegetable shortening. Kung wala kayo neto, pwede naman 1 tablespoon ng mantika. At masahin lang po natin itong mabuti ng 8 to 10 minutes. Kung gusto niyo ng makinis, maputi at malambot na siopaw. Isa din kasi yan sa sekreto ang pagmasa ng mabuti, yung may force talaga. Ilalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba para kung gusto niyo gayahin ang ating recipe, madali niyo lang po masundan. At ayan, okay na po ito. Takpan lang natin ng cellophane at i-rest lang natin ng 50 minutes. Ayan na po, after 50 minutes, nag-double size na po ang ating dough. I-punch lang natin para mag-release ang gas. At tanggalin lang natin ito dito sa ating mixing bowl at mag-dash lang tayo ng harina. I-form lang po natin na lag itong ating dough. At pwede na po natin itong ikat ayon sa gusto nating laki. I-divide ko lang po ito sa 8 dahil gusto ko ng malaking siopaw. Bilugin lang natin isa-isa itong ating dough. At kapag nabilog na natin lahat, takpan lang natin para hindi mag-dry. At i-flat lang natin itong ating dough at pwede na tayo maglagay ng palaman. Ito na yung palaman natin kanina. Dahan-dahan lang po sa paglagay ng palaman para hindi malagyan ng palaman ang edge niya or gilid-gilid. Mahihirapan po kasi tayo mag-seal nito at bubuka. Pag nalagyan ng palaman, i-gather lang natin lahat tsaka natin ito i-twist. Hindi ako expert dito pero pwede na pagtiyagaan. Ganito lang po ako gumawa ng siopaw. Lagyan lang natin ng parchment paper pero itong cupcake liner lang ang ginamit ko. Ayan, tapos na. I-rest lang natin ito ng 20 minutes saka natin i-steam. At i-steam lang po natin ito ng 12 minutes. After 12 minutes, wag muna natin buksan. Rest muna natin ng 3 minutes bago buksan ang steamer. At ayan na po, meron na tayong maputi, makinis, malambot at masarap na siopaw. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po.